Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs 2.0. Andito na naman ako para maghatid ng mga viral na usapin ngayon sa mundo po ng social media. At isa na nga sa ating pag-uusapan ay tungkol sa nanalo ng Lotto data December 28, 2023 na kung saan ay ngayon lamang naipost ng PCSO ang naturang picture ng winner di umano na nagkakahalaga ng higit 43 million pesos. Agad nag-viral ang naturang picture online dahil sa ilang napansin ng mga casual netizens sa naturang picture. Ano-ano ang napansin nila? Na siyang naging dahilan upang mabulabog ang taong bayan to the point na kinakalampag na din ng ilang social media influencers ang mga nakaupong politiko. Pero bago pa man pumutok ang usaping yan ngayon tungkol sa PCSO, maraming casual netizen na po ang naghihinala sa PCSO. Kabilang na dito sa mga pinaghihinalaan nila ang sunod-sunod at buwan-buwan na may nananalo sa naturang PCSO. Example na lang dito ay nung buwan ng December na 7 ang nanalo at ang matindi pa po dito, isang araw 2 ang nanalo sa 658 at 645 dated December 29. At itong January lamang 5 ang nanalo at magkakasunod pa po ito. January 16, 649 at January 17, 655 na kung saan ay daang milyon ang napanalunan ng mananaya dito. Dito lalong na-trigger ang issue at hindi po maiwasang mag-isip ng mga casual netizen na tila di umano may anomalyang nangyayari sa naturang PCSO at ito ang araw nang maglabas ng picture ang PCSO nang nag-claim di umano ng napanalunan noong December 28, 2023 na higit 43 million ang halaga ay agad nag-viral ang naturang picture dahil sa mga napansin nila dito na tila daw edited ang naturang picture ng nanalong mananaya dahil sa itsura po ng picture nito na hindi pangkaraniwan kung iuugnay sa natural na picture. Kung inyong mapapansin sa picture, yung mga nasa screen po ninyo, kakaiba po yung texture ng naturang picture kung ikukumpara siya sa larawan po na natural. At ayon nga po sa nilabas na article ng balita, nakakaloka ang mga netizen sa nag-claim na nanalong betor ng Lotto 642 na na-draw noong December 28, 2023 mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kasi sa Facebook post na makikita sa page ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO, nakuha na ng plain housewife mula sa Bulacan ang tumataginting na 43,882,361.60 sa PCSO main office na matatagpuan sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ang winning combination na nasaktuhan ng winning better ay 18, 34, 01, 11, 28 at 04. The lucky winner shared that she plays the bet since the number 28 often represents a car and 34 a house. She disclosed that she plans to invest her winning in business, buy a new home, and deposit the rest in her 2 children's savings account. Saad sa post. Sa comment section, bukod sa marami ang napasana all at nagpaabot ng pagbati para sa nanalong betor, marami rin sa mga netizen ang tila may napansin daw sa larawang kalakip ng post. Narito ang ilan sa mga napansin ng netizen tungkol dito. Ito po yung mga komento nila. Ang galing ng editor nito Ang galing naman mag-Photoshop PCSO. Congratulations! Bakit parang standy si ating nag-claim? Muntik pa maging edited. Bakit parang may something sa picture? Bakit parang galit yung PCSO officer? Face reveal naman. Sinong PCSO officer po yan? Congrats! Samantala, wala pang tugon o reaksyon o pahayag ang pamunuan ng PCSO tungkol sa pandudog show ng mga netizen. Kung kayo po ang tatanungin, matapos ninyong mapakinggan ang balitang ito, sa tingin ninyo may anomalya bang nagaganap sa loob ng PCSO? Nagsasayang nga lang ba ng pera ang mga taong bayan dahil sa umaasa silang balang araw sila ang maswerteng mananalo sa loto?
Ngunit, ayon sa ilang casual netizens, sadyang ine-edit ang mga picture ng mga nananalo sa PCSO nang sa ganon ay maprotektahan ang kanilang identity laban sa may masasamang loob. Ngunit subalit at datapwat lamang ang opinyon ng mga nasa social media na di umano ay may nagaganap na dayaan. Sa ganang akin, kung ako po ang tatanungin ninyo, 50-50 ang opinyon ko dito. Maaring merong dayaan, maaring wala. Pero dapat gumawa po ng hakbang ang PCSO upang mapanatag ang mga mamamayang Pilipino na walang nangyayaring anomalya sa kanilang ahensya. So ito po yung dapat gawin ng PCSO unang-una. Nalinisin syempre yung pangalan nila at pabulaanan yung issue na sumambulat ngayon, na siyang pinagpipiestahan ngayon ng mga casual netizens sa online. 'Di ba? So talaga namang ini-edit po ang picture ng mga nananalo po diyan sa PCSO for safety po ng identity nung nanalo. Pero dapat 'di ba bigyan po ng PCSO ang mga taong bayan ng kasiguraduhan no na wala pong anomalyang nagaganap sa kanilang ahensya. Nang sa ganon ay mawala yung agam-agam no ng mga Pilipino na nagtitiwala sa kanila, 'di ba? Na at umaasa po na mananalo sila someday sa loto, no? So, ganyan naman talaga dapat ang gawin nila. Alisin muna or ayusin muna, burahin yung mga nasa isipan ng taong bayan kasi ang tagal na po na nagsisirculate ng usaping ito sa social media pero parang tengang kawali ang PCSO at hindi po binibigyan ng solusyon or kasagutan ang mga usaping ito online. 'Di ba? Kasi once na nananahimik lang po sila, talagang dadami at dadami po ang usapin na tungkol dito. Kung hindi po nila ito tutuldukan agad. At isa pa, kung malinis naman po yung intensyon nila and wala silang ginagawang anomalya, ano na lang na ito ay patunayan po nila sa publiko agad. So sa kasalukuyan nananahimik po ang PCSO at wala pa silang statement ukol dito sa viral ngayon na usapin sa social media. Pero inaasahan na po ng marami na anumang oras, anumang araw ay maglalabas po sila ng statement upang linisin ang naturang usaping ito. Ganun pa man, hindi naman mayaalis sa ating mga isipan ng mga tao, no, mga mamamayang Pilipino na gumagawa ng tulong, no, ang PCSO or tumutulong sila sa mga mamamayan natin na kapuspalad, 'di ba? Mga kababayan natin na Pilipino na kapuspalad, no? Kaya sana ay maayos na po ang isyong ito nang sa ganon ay magkaroon ng kapayapaan, kapanatagan ang bawat mananayang Pilipino dito po sa PCSO. So hanggang dito na lamang po ang ating update at sumubaybay lamang sa ating channel para po sa mga ganitong usapin na viral ngayon sa social media.